Ayun po ay nasa question and answer na po. Meron po mga... Ano si Sister Jenny? Continuation sa nung last Sunday, ngayon nung nangaral ka before, about, kasi nasa batas, di ba, about sins and law, it's about marriage, ano ko ngayon. Gusto kong i-explain mo na, di ba nasabi mo na pag anal na yung kasal, pwede kang mag-asawa ulit. So, kasi sabi nga sa Bible, sumunod din tayo sa kautusan ng tao. Pwede paki-explain mo ng maigi kung ano yung gusto mong sabihin. At sana patapusin natin siya mag-explain para kung maintindihan natin. Kailangan na po maintindihan po, yung declaration of nullity of marriage is not divorce law that cuts marriage ties. So sa marriage, meron tayong mga requisites na halimbawa valid marriage license, authorized solemnizing officer. Kapag wala po yung mga requisites na yun, the marriage shall render void ad initio. Ibig sabihin, void from the beginning. So meron din pong madalas ginagamit sa court na pinapile na grounds for declaration of nullity of marriage, yung psychological incapacity. Meaning, the person at the time of marriage was psychologically incapacitated. Yun po yung hindi niya magagawa yung essential marital obligation niya. And this such incapacity, kung ito man incapacity na to ay mag-manifest after the marriage solemnization, idedeklara po ng korte na that your marriage is null and void from the beginning or at the time of marriage solemnization. So, meaning the law did not cut any marriage tie at all. Kumbaga, sinasabi ng batas na from the beginning, hindi talaga, walang visa talaga yung kasal. Considered as if it never occurred. No? So, bakit natin pipigilan yung isang tao na gusto mong mag-asawa? Brad, tanong ko lang, kasi nagtatrabaho ka sa court, di ba? Sa family court ka nag-assign. Lahat ba ng annulment case, ginagrant ng judge o hindi? Hindi po. Talaga may basis na? Opo. Mapatunayan po yung So, clarification dun sa kultura na totoo lang mayroong batas sa Pilipinas na certain cases na kung saan ang marriage ay null and void since the beginning na parang di pa lang nangyari. Pero sa mata ng dalawa, sila'y mag-asawa. Kung sila'y nagtalik na hindi kinikilala ng batas, nagkakasala ba sila ng pangalan niya o pakikiyapin? Kung halimbawa, dalawang tao nagtalik ng wala, hindi ka sila. Dalawang tao, babae at lalaki kinasal, pero yung kanilang kasal is null and void since the beginning. No? As per the law of the land. Kung sila ay nagtalik, so alam ng dalawa, kasal sila. Pero sa batas ng tao, hindi sila kasal. Kung sila ay nagtalik, nagkasala ba sila ng pangalan niya o pakikiyapin? At that time, no. Kasi, makasagot ako, pwede ba? Kasi po. At that time, siguro no. Kasi they are very, very... Hindi nila alam eh. Hindi pa naman Hindi nila alam eventually na magkaroon ng problema yung marriage nila eh. So, wala siguro silang kasalanan doon. Ang tanong Kasi ko hindi nila pag alam. na-declared na lang. Yeah. So, ibig sabihin, ignorance of the law excuses no one. Ignorance of the law excuses one. Kasi sa ating batas, sa batas ng tao, ignorance of the law excuses no one. Kaya alam mo, kaya hindi mo alam. Hindi, iba naman po yung application Hindi, nila. kasi sa batas ng maski sa batas ng Diyos, alam siya rin. Kasi yung maalala mo yung si Apostol Pablo nangangaral. Diba sa Areopago? Yung pinakikilala ko ata sa inyo, ang Diyos na hindi mo nila. Hindi nila alam na sila nagkakasala. Pero sabi ng Apostol si Pablo, kayo'y idolatria. Hindi nila alam na sila nagkakasala ng idolatria. So, hindi bali, nasabihin natin sapagkat hindi natin alam batas at ginagawa ko natin, ligtas tayo sa punishment. At yan ang karamihan, simula ng panahon ni Noah, na hindi nila alam sila nagkakasala at masama-sarap ng Diyos. Kaya nga ang tanong ko, kung yung dalawang tao na hindi na ikinasal, na null and void since before yung kanilang kasal, sila rin nagkakasala ng pangalan niya sa Diyos. Hindi kasi, pwede mag-raise na hand. Pwede?
So, hindi nila alam yun. So, bakit sila minor dialogue doon? When during the marriage, doon na sila nalalaman na meron silang mga indifferences. Yun ang ano, doon ang pinag-uusapan. Diba? Okay, si Armin. So yung katanungan ay isang mabigat na katanungan at yan ay isang delicate issue sa panahon natin ngayon. Mabigat yung tinanong ko sa iyo at yan ay isang round para sa susunod pag-aaralan natin yan tungkol sa marriage law. Si, ano po, sir po, may tanong po ano. Actually, marami akong tanong kaya lang wala na tayong oras eh. Wala na tayong oras. Baka sa susunod pag tayo makakita natin yung issue. Sige po, isusubukan po pag-aralan yung tanong na Ay, declare na po na null and void. Ano? So, ang tanong, so yung time ba nagtanig sila, yung ba yung pangamalo niya? So, as much as the Bible is silent about that, pag-aaralan po natin, hindi naman po ako sasagot lang, wala tayong mababasa na prinsipyo sa Biblia. So, pwede po natin pag-aralan natin. Kaya hindi po natin pwede po sagutin. Yes, po. Yung last na question ko sa iyo na kasi sa pag-aaral mo, pag binasa mo yung aklat ng Romans chapter 7, apat na puri ng kautusan na ginagawa. So, maalala ko tinanong ko sa iyo na paano tayo magiging Ano po yung apat na sinusukoy mo? work of the law, law of the spirit, law of the mind, law of the flesh, law of the heart, law of God, may faith. Ngayon, ang inaano ko, ang tinatanong ko sa sarili ko na, paano tayo naging under dun sa law. So, pinipilit niyo po ba na tayo mga hindi is under the law? Yung po muna yung tinutuloy ko sa inyo. Hindi, yun ang tinatanong ko sa iyo. Ay, hindi natin nilito. Okay, next time nyo lang. Meron po tayo, yun nga po tinutukoy ko ng specific na mga sa Apostol Pablo sa mga nakakalam ng kautusan. At tinutukoy na po, marami yung Kristiyano na nakakalam ng kautusan, kayo patay na sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. Tayo naman mga hindi, dati po tayo makasalanan na binasa po natin, na pinalaya tayo sa kautusan ng kasalanan. So kung pipilit po natin na tayo mga hindi, paano tayo namatay sa kautusan, sige paliwanag po natin paano tayo napalaya sa kautusan, minsan may hindi tayo napasailanin. Next time. Brad, sa tungkol sa mag-aasawa. Tatanong ko lang, nang si Eva at si Adan ay nilang ng Panginoon, sino ba nagkasal sa kanila? Pinasal ba sila o hindi? At yung kasal po kasi na, yung ano natin, yung natin sa kasal na yun, ang nagpakilala ng kasal na yun. Pero yung proseso, yung pagbibigay natin ng mga requirements, tamang proseso, batas na po ng tao. So, yung kasal. Pero yung pinaklala ng Diyos ang kasal, yung sa babae at lalaki, pagsasama ng babae at lalaki. So, ito naman sa sinasabi natin kasal na proseso, kung paano ikasal, ano yung mga requirements, nasa batas na po natin. Batas ng tao. Yung mga proseso, mga alinuntungin ng mga requirements ng batas ay ng kasal, marriage license, yung mga magkakasal, seremonya, sa tao na po yun. Ibig sabihin, ang Panginoon ang nagkasal kanila. Opo, okay. Dahil wala pang tao mga. Opo, wala naman po ibang tao. Hindi na po, mababay sa doon. Yun na pala kasi. Wala pang huwes. Wala,